Uh, Good morning po sa ating lahat at sa bahagi ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. So makikinig po sa online Sunday service at mapagpalang araw po sa ating lahat. At tunay na napakabuti ng Panginoon. Una sa lahat, welcome to the Fundamental Truth of Christ, Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay sa Non-Sectarian Full Gospel Ministry. Ang tinuturo lang po natin dito ay ang itinataas una sa lahat ang Panginoong Yesus. At ang ituturo natin dito ay ang kanyang salita sa Bible, siyempre. At dito tayo, once na tayo po ay nakikinig at nag-aaral ng kanyang salita, dito tayo makakaranas ng magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makakaranas tayo ng overflowing blessing sa buhay ng bawat isa, not only physically, not only emotionally, but spiritually. Dahil ito po ang kauna-unahang kailangan natin bilang tayo po ay tinawag ng Diyos upang gawin ang kanyang ninanais o mga plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay create ng ating Diyos na buhay. Una ay purihin natin siya. Itaas ang kanyang ngalan dito sa buong mundo siyempre. Upang makilala na siyang tunay na ating Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Praise God. At ako nga po pala ang papakilala ko sa sarili ko. Before na makalimutan ko. Ako nga pala si Reverend Ricky Oblea. Dito po sa Netherlands. Ito po yung pinaka-main po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Amen. Headed po na, ang head pastor po natin ay si Apostle Edmond Ibanez. Amen. Hallelujah. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating katuruan ng ating Panginoong Yesus na tunay na magbibigay na naman sa atin ng isang mensahe na magbibigay sa atin ng encouragement kung ano man ang nararanasan ng bawat isa sa atin, sa mga nanonood. Ano po lang natin, ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso, empty natin, hayaan natin, i-receive natin kung ano man yung mga salita ng Diyos na may masasabi ng Diyos sa kaligitnaan natin. Amen. Una sa lahat tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, O Father God in heaven, in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, maraming salamat po muli sa araw na ito that we declare that this is the day that you have made and we will rejoice and be glad with it. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for a new morning, new challenge, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At dalangin namin, O God, sa online service nito para sa iyo, ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. And cover us with the most precious blood of Jesus. Gamitin mo lang ako bilang isang vessel upang mahihayag ang nais mong sabihin sa aming kalagitnaan at sa lahat ng makikinig. Lord, hayaan mo ang aming puso at isipan ay pupunuin mo ng kaligayahan. Pupunuin mo, Panginoon, ng more expectation from you, O God, in Jesus' mighty name. Dahil hindi namin maaarok ang karunungan, katalinuhan, Panginoon. Ikaw ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tunay na kailangan itaas lagi sa bawat buhay. Bawat parte ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na, apart from you, we can do nothing. Thank you, Jesus. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ang ating pong topic for today, the message of God, is about the how to move from overwhelmed to overflowing. Amen. Praise God. Dumako po tayo sa Book of John, chapter 15, verse 5. Sabi doon, ayan, sabi ng John chapter 15, verse 5 is, I am the vine, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruits, but you cannot do anything without me. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, paano nga ba tayo maka-move from overwhelmed to overflowing? Kailangan pala natin na tayo ay manatili sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin po dito yung overwhelm, to overflowing. Kasi nung binabasa po ito, iba pala yung overwhelm to overflowing.
it's better na tayo po ay mamuhay sa kabutihan ng Diyos. Ano? It is the living in the goodness of God. Okay? At praise God, na it's better to rest in the goodness of God. Tayo mamuhay, ano? Manatili tayo sa kabutihan ng Diyos than to be overwhelmed with work and worry. Okay? Amen. Ang worry po dito at saka yung ginagawa natin sa buhay natin sa mga araw-araw, nandyan lang yan. Kasi iba pa lang ang overwhelm eh. Ano? Ang overwhelm it's about on our power. But overflowing is from God. Kaya nga sabi ng Diyos, I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. Okay. Ibig sabihin, overflowing is from God. Overwhelm it is in our power. Own power. Yung power ng tao. Ginagamit na dito. Okay? But it's also easier said than done. It can be hard to take that step. The lead to rest and to abundant life God has for you. Okay. Meron tayong pagdadaanan dito upang maranasan natin overflowing blessing sa buhay natin. Amen. May dadaanan tayong mga step dito. Hindi ito yung better process. Okay, kasarap papakinggan ng overflowing, but tayo po, dadanas tayo ng mga bagay, meron dito mga proseso. Ano? Kasi pag sa overwhelm, gusto ko ito. Pag nagsawa na, ayaw ko na. Ganyan ang overwhelm. Pero pag overflowing at tayo dumaan sa proseso ng Diyos, kahit tayo po ay kukunti na kahit anong meron tayo, kahit konti, we feel with overflowing blessing from God. That is the goodness of the Lord Jesus Christ. Meron po tayong kontento. Kontento tayo na meron tayo sa buhay natin. Dahil ang Diyos ang kasama natin. Dahil tayo are nananatili in the vine. That is Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, meron po akong i-share sa atin. I-share po ako na about the daily habits that we help move from the overwhelm to overflowing. Una-una sa lahat, sabi nga po sa John chapter 15, dito muna tayo sa John chapter 15, verse 5. Sabi dito, I am the vine, okay? Una sa lahat, sinasabi dito, stay connected to the Lord Jesus Christ every day. Okay. Ang kaparaanan po to stay, marami pong kaparaanan na mag-stay tayo connected to the Lord Jesus Christ. Una-una sa lahat, tinuturo sa atin, una ay magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. And then after that, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Always to connected to our praise God. Okay? Sabi dito, here are the daily habits that will help move you from overwhelm to overflowing. Number 1, stay connected to Jesus Christ every day. John 15, verse 5. Pagbabasa natin ang salita ng Diyos, nagpupuri tayo sa Panginoon, ginagawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa ministry niya, we are always connected to the Lord. We are connected to the vine, that is the Lord Jesus Christ. At maranasan natin ang patuloy na overflowing in our life. Not only kung ano man pangailangan natin physically, but spiritually. Amen. Hallelujah. Kaya, kailangan natin, if you try to go through life in our own power, ito yung sinabi ko na kanina, you are going to be overwhelmed. Ito yung power ng tao. Merong pagsasawa dito. Pag nagsasawa ka sa buhay, dahil ginagawa natin yung in our own power. We can use our own power. That is overwhelmed. Amen. Kahit sa trabaho kung gagawin natin, gawin ko ito para lang sa akin. Pero pag hindi natin kasama ang Diyos, nandoon, nagkakaroon po ng overwork, stress, di ba? Sa trabaho natin, bawat trabaho natin, merong stress yan. Katulad po ng trabaho ko sa hotel, at trabaho ko sa chef, talagang nandun yung stress. But, purihin po ang Panginoon, even though the stress in there, but God is always with me, with us.
Na nandun yung overflowing that masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ako sa ginagawa ko. Amen. Dahil meron akong natututunan sa katuruan ng Diyos because I'm always staying in the vine. That is the Lord Jesus Christ. Overflowing, not overwhelmed. Amen. Sa una masaya ka, pero pag ikinapagod, na burn out, mag-stop ka, ayaw ko na. Hanggang nagkaroon ng sickness. Amen. Pero once that we are staying in the presence of God, connected to the Lord Jesus Christ, there is overflowing in our life. Amen. Hallelujah. Secondly, replace your complaining with gratefulness. Ano sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 14? Do everything without complaining and arguing. Amen. Instead na tayo pa nagko-complain, amen. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoong Jesus. Amen. Dahil we are the children of God. We are the disciple of the Lord Jesus Christ. We are the follower of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay makakaranas ng mga palamuti sa ating buhay. Amen. Kaya nga, may proseso bago natin maranasan ng overflowing life. Amen. Kaya, replace your complaining with gratefulness. Kasi, complaining is a deeply unhealthy emotion. Hindi yan healthy sa buhay natin. Lagi tayo nagko-complain. On the other hand, study has shown that gratitude is the healthiest emotion. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Hindi gusto ng Lord na tayo magpika-complain. Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ganito? Sumusunod naman ako sa iyo. Instead arguing and complaining, magbigay tayo sa salamat sa Panginoon. Be grateful to the Lord, to our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kasi pag emotional, may mga magkakaroon ng damage yung isip natin. Amen. Pag nagkaroon na ng kasi yung brain natin is the battle. The main battle. Okay, pag na-stress na yung ating isipan, napuno na ng mga emotional or mga problema, dyan na, the whole body is follow. Hindi mo na natin alam ang gagawin, kaya nga yung katuruan mo ni Apostle Edmond kahapon, talaga pag tayo po ay na overwork or wala na tayo sa Panginoon, ganito yung mangyayari sa atin emotional. We starting complaining and arguing instead of magbigay po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Amen? Thirdly, praise God. Stop being stingy and start being generous. Okay? In Malachi 3:10. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Amen. Uunahin natin sa Panginoon. Saan? Siyempre, una-una talaga siya. Number 1 sa ating buhay. Ikalawa yung ating pamilya. Amen. Ministry. Praise God. Kaya nga, ibibigay natin yung para sa Kanya. He's the first one to give the best para sa Kanya. Amen. Lalo-lalo na sinasabi dito, the tithes. In the temple. Saan ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Saan tayo kumakain ng salita ng Diyos? Amen. Sa ministry tayo na ginagamit ng Diyos. Kailangan doon natin ibibigay ang ating tithes and offering. At sabi ng Lord, that is the promise of God so that there will be plenty of food there. Hindi lang ito yung pagkain na sinasabing literal. It is a pagkain spiritually. Amen? In our every parts of our life. Everywhere of our life. Amen? Every way, in our life. Ay kailangan unahin natin ng Diyos at mararanasan natin ang sinasabi ng Panginoon sa promise niya. To plenty of food to there, but test me on this. Test me on this. Gawin mo ito para sa akin. At sabi na, I will open the windows of heaven to pour out on you the abundant all kinds of good things. All kinds of good things.
all kinds of good things, not a bad things. Yan ang promise ng Lord sa atin, di ba? Sumunod ka sa akin, trust me on this. At magkakaroon tayo ng overflowing, not overwhelmed. Amen? Hallelujah. God wired a universal law into the world. The more you give away, the more you're going to get. God did that because He wants you to become more like Him, and He is a giver. Siya yung nagbibigay talaga sa atin. Pero we do our part, ibigay natin yung para sa Diyos. Siya yung nag-multiply, nagbibigay ka ng isa, magbibigay siya ng marami. Amen. Dahil yung buong buhay mo, ibinigay natin sa Panginoon. Binigay mo at binigay ko ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Binigay mo yung oras, binigay mo yung 10%, meron ka pang offering, why not? Kahit sabihin mo marami ka na, nandun pa rin yung kontento ka na meron ka. Amen. Amen. Kasi ang Diyos kasi nagbibigay yan, yung hindi yan sa sobra. Kasi pag nagsobra, baka mamaya, gamitin natin kung saan bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Number 4, stop comparing and start being content. Yun. Nasabi ko na kanina. Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 6, it is better to be content with what little you have. Otherwise, you will always be struggling for more and that like chasing that. Kailangan stop natin yung comparing. Bakit siya ganun? Bakit siya mayaman? Nilingkod siya sa Diyos, naglilingkod din ako sa Diyos. Hindi yung mga bagay na talagang para sa atin. Amen. Kung na tayo magko-comparing, maging lang tayo, kontento na meron tayo. Ibibigay naman ng Diyos eh. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, panalangin ng ating Apostle Edmund, talagang yun ang yung kanyang declaration. Amen. Na magkaroon ka ng magandang buhay, magkaroon ka ng kung anong mga design ng puso mo, bigyan natin sa Diyos. Panalangin natin ito. Amen. Kaya ang contentment doesn't mean you don't have any goals, dreams, or plans for your life. It simply means you don't need more in order to be happy. Dahil nandiyan na si Lord eh. Kompleto ka na. Kompleto na tayo. Amen. Contento na tayo. By nature, people are discontent. Ang tao talaga ang nature. Nandiyan yung hindi siya, discontent siya eh. Hindi siya makontento. Meron na, gusto pa more and more. Ganun ang tao eh. Amen. Pero pag tayo nasa Lord, hindi tayo, in-stop natin ang comparing and starting being content. Ang magkakaroon po tayo ng overflowing life. Amen. Because always, God is in control. Hayaan mo ang Diyos ang mag-control sa atin, hindi yung sarili natin. Not in our own power. Amen. But the power of the Holy Spirit in us. Amen. Hallelujah. When you grasp the most thing in your life are simply gracious gift from God. Your life will go from ever overwhelming to overflowing with God's abundance. Amen. Yan ang mangyayari sa atin once that we are stop comparing, stop being stingy. Yung bang talagang replace the complaint with gratefulness, na tayo matutong magpasalamat at magbigay ng papuri sa Diyos. No matter what, kahit anong nangyayari sa ating buhay. Sa pamilya natin, sa ministry. Yes. Amen. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos. Dahil merong, sabi nga, all things work together for good. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, merong pong purpose ang Lord. Merong tinuturo ang Diyos sa atin. Amen. Bakit ba kayo, katulad ng aking naranasan sa buhay, bakit ba nakarating ang aking makina dito sa Netherlands? Dahil may purpose sila upang makita nila kung ano ang Netherlands, kung ano yung matututunan nilang culture o tradisyon sa Netherlands. Before they were going back to the Philippines,
na ma-process ang lahat ng mga ito. Amen. May pinakita ang Diyos sa kanila upang malaman nila. Amen. At matutunan kung ano ba dapat nilang matutunan dito sa Netherlands. And praise the Lord for the glory of God. I believe, kasama po ito ng panalangin ng mag-asawa po ni Apostle Edmond at ni Reverend May. Talagang we are always be thankful to God na sila yung nananalangin sa amin. At yun nga po lagi pag ako'y pumupunta, and when I'm going to my work, always nandun yung positive na binibigay sa akin ng Lord. Na inaano na, be thankful to God, be calm, maging kontento ka, dahil ako ang narito. God will make a way where there seems no way. Nung paman, yan ang promise ng Lord. Nung paman na magkaroon ng Netherlands passport. Dahil maraming proseso ang dumaan sa akin, akala ko wala naman akong pag-asa. Pero dineclare ko yung promise ng Lord. God will make a way where there seems no way. Kaya gumawa po ang paraan ng Diyos upang ako magkaroon po ng ganitong yung paraan na magkaroon ako ng Netherlands passport for the glory of God. Dahil gumawa siya ng kaparaanan dahil hindi natin maarok ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa kataruan na magkaroon kami, Panginoon, not the overwhelmed, but overflowing, Lord, in Jesus' mighty name. Na natutunan namin na ma-stop namin ang complaining, arguing, O God, in Jesus' mighty name, upang ikaw ay makakilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Makakilos ka, Panginoon, at patuloy na marinig namin ang iyong salita, ang pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. It is a simple message from you, O God. Pero kami mayroong natutunan na malaki sa bahagi ng aming buhay. It will always be applied in our life, Lord, in Jesus' mighty name. And we pray sa lahat na nakikinig at nakarinig na salita ng Diyos. I pray, O God, sa lahat ng mga tao ito. Lord, continue to bless their life. Continue, Lord, to heal the broken-hearted, O God, to heal any kinds of wounds, O God, physically, emotionally, spiritually, O God, and even, Lord, financially, Lord, in Jesus' mighty name, I pray, O God, in Jesus' name, na aalisin mo ang lahat ng ito, papalitan mo, Panginoon, ng kagalakan, kagalingan, overflowing blessing, O God, in Jesus' mighty name, financially, Lord, hallelujah, rabakaya, rababasyande, at tunay nga po, Lord, maranasan nila ang pagkilos mo sa buhay nila, O God. Hallelujah. Hallelujah. And we pray, O God, for the life of Apostle Edmond and his family. Patuloy mo silang gamitin, O God, as a channel of blessing. At sa lahat pa na nangangailangan, Panginoon, gamitin mo sila, O God. Dalhin mo sila in the higher level of worship, higher level of, Lord, hindi na maglingkod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Bind them with your love that cannot be broken, O God. Cover them, ingatan mo po sila, ang buhay nila, Panginoon, ang pamilyang ito, O God, in Jesus' mighty name. And the rest of our life, sa lahat pa, Panginoon, ng mga membro ng aming pamilya, pagpalain mo sila. And we declare, O God, the salvation sa aming mga pamilya. We declare, Lord, the victory upon victory sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. At tunay nga po, Lord, tanggapin mo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng Jesus lamang ang lahat ng sabi namin. Amen and amen. God bless you po. Maraming salamat po. At tunay nga po na napakabuti ng Diyos. At susunod po ng Sunday, tayo po ay magkita-kita at makakarinig muli tayo ng panibagong mensahe ng Diyos sa ating buhay. Amen. God bless you. More and more in every way. Amen. Bye-bye.